Iris. So, babalikan at babalikan natin ito. Remember nung nagkaroon ng mga salita o sabi-sabi na nag-away daw si BBM at saka si Speaker Martin, at sinabi rin naman ni BBM, hindi siya pabor sa impeachment. Sinabi niya na wala yan, aksaya sa oras and so on. He has always been against. Inulit pa nila yan ngayon. Bakit? Umiiwas sila sa galit? No, not just that. Umiiwas sila na ma-expose sila further. At lalo na yung participation ng ilang mga opisyalis dyan, ma-expose yung tunay na pakay na sinabi ni Rodrigo Duterte in 2024. Nung sinabi niya na itong People's Initiative simply exposed their intention to hold on to power. So, after that, diba, ito na nga, so nagkaroon ng eleksyon. Instead of seeing campaigning, yung actual campaigning na naglalaban ang mga kandidato para sa atensyon, para sa nagpapakita kung sino yung mas maraming nagawa para sa taong bayan, kung sino yung mas qualified. What we saw is an extravaganza of giving away people's money. Yan po ang impression na lumalabas ngayon. Kung nanonood ang NBI, uulitin ko po. This is the impression that they have given. Hindi po namin ito iniimbento. Okay? Yan po, kahit saan ninyo tignan sa social media, yan po ang overwhelming impression ng taong bayan. And to be fair sa mga politicians na ginawa yung kanilang pamimigay extravaganza all over the country, they never denied that the ayuda was in aid of elections. So, tinuloy pa rin nila as though the giving away of money was the solution to all their political problems. Of course, hindi yan ang nangyari. Maganda yung mga ginawa ninyo, mga kasama dito. Yung mga followers dito, yung mga sumusubaybay sa atin. Maraming salamat dahil nagsalita kayo at nagsalita kayo na kaya nyo namang tanggapin yung pera pero iba pa rin ang iboboto. So, yan na nga po yata ang nangyari. Walang kinahinatnan yung pamimigay ng ayuda, marami pa rin ang natalo. But wait! Hindi pa po lumalamig yung pagbibilang ng balota, may mga humihirit na, hindi, marami pa rin nanalo, mayorya pa rin ang administrasyon sa Kongreso. Right. Hindi naman natin sinasabi na nakamayorya tayo. Pero, ito na po ang alam ni VP Inday dahil matagal na rin siyang sinasabihan. Tinatapos lang yung midterm elections. Manalo-matalo sa midterm elections. And to be fair, marami tayong wins. Manalo-matalo sa midterm elections, alam niya na magto-turncoat na, magtatraidor na ang mga dating kasama ng administrasyon. Iniiwan na sila at nakakaramdam na rin sila na nababawasan na yung kanilang following. Dahil nasisense nila kung sino ang tunay na malakas. Yung nakatayo pa rin, nakatindig pa rin, matapos buhusan ng ayuda ang taong bayan, matapos na bakbakan ang bakbakan at walang kumpay na i-criticize sila at siraan sila in all kinds of media, nakatindig pa rin ang Inday Sara, nakatindig pa rin lahat ng Duterte at taas noo pa rin tayong mga sumuporta sa kanila. So, in the face of this all, hindi nagpapahinga si VP Inday. Hindi niya pinalipas itong pagkakataon na makapuntos pa rin. Hence, yung bloodbath comment niya.
Kasi ang susunod na major activity will be the impeachment. So, sabi ni Fudge, they thought that old school trapo tricks still work in the era of social media. They must hire younger tacticians dahil kung sila-sila lang ay talagang lagapak. But you know what? They did hire younger tacticians. They did hire communications people who are much, much younger than them. Sila nga yung nagpapatakbo ng social media, palpak pa rin. So it isn't that. It's just that they got drunk on power. Akala nila sila yung nakaupo and therefore they had the advantage. What they don't know is that post-Rodrigo Duterte, nag-i-expect na tayo ng serbisyo. Nag-i-expect na rin tayo na may ginagawa ang ating mga government officials. Tapos na ang panahon ng noy-noying. Tapos na ang panahon na yung mga barya-barya at mumo na nahuhulog lang sa lamesa ng mga oligarko at mga politiko nila ay tuwang-tuwa na tayo. Hindi na po ganun. Ngayon, pag inupo natin sila, nag-i-expect tayo, teka muna, anong ginagawa mo? Asa na accomplishments? Wala na. Hindi na po tayo nalilin lang. Hindi na po tayo nasisindak na pagka inoferan ka ng konting pera ay nakalimutan mo na. Dumating na ang tunay na panahon na pwedeng tanggapin yung pera na yan sa vote buying pero hindi pa rin iboboto. Baka ito na nga ang kasagutan. So, tinulak ni VP Inday, since the impeachment is the next major activity, anong unang sinabi ni BBM? Ay, hindi kami kasali dyan. Hindi kami pro-impeachment, ha? Natawa talaga ako doon. Inulit pa. Sinabi na nila yan noon, pero inulit pa rin. O sige, napaghahalataan na lang. Okay, so sinabi ni Pangulo, ay wala kami dyan. Sumagot naman ang Congressman Toby Tiangco, ito kasing itong impeachment, itong kidnapping, dito tayo natalo eh. Nawala ang Mindanao sa atin dahil sa ganito. Siyempre, hindi naman makakasagot si Speaker Martin Romualdez na siyang nakikitang pasimuno ng mga activities na yun. Siyempre, hindi siya makakasalita. So, nagpapahirit na lang siya sa ibang tao. Although, eventually, nagsabi siya, sino may sabi na may clamor for impeachment? Hindi niya ba alam? May clamor for impeachment. Sabi ni Congressman Toby Tiangco, sino may sabing may clamor? Pinressure mo nga eh. Kung hindi pipirma yung mga kongresista, wala silang conditional release. Halos aminin na nga ni Congressman Toby na itong mga conditional release ay actually pera ng mga kongresista para mga kampanya. Nick. So, nakita ito ni VP Inday, naramdaman niya yan. Alam niya na naghuhugas kamay na yung iba at alam niya yung ibang mga kongresista, papunta na sa kanya, magto-turncoat na, traidura na to ngayon. Mas malakas ang VP Inday, isipin mo, wala pang 3 linggo mag-i-election na, biglang in-endorse si Amy at saka si Camille. Ayun, panalo. Nakapagpanalo siyang 2 tao na nirakrat lang niya yung kampanya. Ganyang kalakas yung endorsement power ni VP Inday. Tama, sabi ni Friends, abandon ship na sila. Alam yan ni VP Inday. So, anong kirit niya? Game, impeachment tayo. Diba? Tara, gusto ko mag-impeachment, game na ngayon na. Kaya malaki suspetso ko padidismiss na lang ng Senado yan kasi hindi kakayanin yung mga bloodbath na sinasabi ni VP Inday. Baka hindi hindi mag-survive yung mga karir ng ibang politiko dyan. Clamor daw. There's a clamor. Oh well.
May clamor daw for the impeachment. Akalain nyo, di pa tapos ang laban ha. Lumalaban si VP Inday. Yun yung ano yan, fighting words yan. Yun yung ano, she's announcing to all, sige game, okay game, basta tayo sa election, impeachment na tayo, let's go, let's do this. Gusto kong makita itong mga to. At alam niyang walang ebidensya. Bakit? Nasa COA pa nga at hanggang ngayon, wala pang desisyon ng COA ha. Oh, wala pang desisyon ng COA, anong sasabihin ngayon? Eh ang COA, ang ultimate judge kung kung nagastos ang pera in accordance with its intention. Kung tama yung pagkakagastos ng pera. So without a COA statement, without the COA saying na hindi ito ginastos ng maayos, walang makukuha itong mga to sa impeachment. Kasi hodang Laila de Lima, Cheljok no pa ang mga prosecutors dyan, tignan natin. And in fact, yun ang sinasagot ni VP Inday. Sabi ni Speaker Martin, uy, we welcome Laila de Lima and Cheljok no. Kala ba nila kinatatakutan ni VP Inday yan? Kala ba nila kahit sino sa mga litigators sa team ni VP Inday makakabahan dun sa mga mga gustong umaastang mga prosecutor? Nasabi ko sa inyo, no. Because in the end, it's about the evidence. Now that VP Inday has the numbers, daming nagsasabi, it's a game of numbers, it's a game of numbers. Pues, ngayon, patas na ang laban. Game of numbers ba ika ninyo? O ayan, naipanalo ni VP Inday, ilan? Significantly, at least 5 ang naipanalo niya. Plus yung mga nakaupo. Plus the fact that this is post-midterms. Tama ang calculation niya. Sige nga, game. Impeachment tayo. Let's do this. Let's do this. You have neither the numbers nor the evidence. Tignan natin kung sino sa atin ang iiyak. Di ba? So this is it po siya, but it's not enough. She knows na kahit habang nagsasalita, nakaupo pa rin ang Martin Romualdez, even as he speaks, nawawalan siya ng mga kakampi. So anong sabi ni VP Inday kay Kong Pulong? Subukan mo mag-speaker. Sige, mas nakakatakot magsalita si VP Inday. Oh, Kong Pulong, kuya. Ay, kuya ba tawag? Di ko alam. So, mukhang speaker. Tignan mo kung kaya mo mag-speaker. Pero hindi niya sinabi kay Kong Pulong lang. In-announce niya. O, sabi ko nga kay Kong Pulong. Subukan niya mag-speaker. O kaya minority leader. Reminder yan. Oy, kayong mga nakaupo dyan. Kabahan kayo. Kasi ngayon, after these elections, not only do we may not have as many people of PDP and Bugpong and other allied parties in Congress, but there certainly will be enough for us to make a good showing. Kumbaga kahit anong gusto ninyong gawin dyan sa Kongreso, andyan kami para mang-asap. Andyan kami, kayang-kaya namin kayong patirin dun sa mga hindi magagandang plano ninyo. We can throw a monkey wrench into your plans. We're going to be right there, crossing our arms and saying, you can't do that. Hindi enough. It's not just the impeachment bloodbath by ikang. Congress will no longer be as powerful as they were here in the 19th Congress. In the 20th Congress, that's going to be a different story. She will see to that. Remember, after elections, her first speech was to build a strong and principled opposition. Ibig sabihin, open for membership na po kami, come one, come all. Let's see what we're going to do, what we can do in the House of Representatives. Bring it! Damn, fighting words. Ay, nako. The problem with this administration is naniwala sila kay Cersei. Sa Game of Thrones, sabi ni Cersei, power is power, di ba? At the time, reyna siya, kaya niyang utusan yung mga tao.
Patayin mo yan. Ay, huwag mong patayin. Saktan mo yan. Ay, huwag mong saktan. Itaob mo yan. Ay, teka, nagbago ako ng isip. Si Cersei Lannister thought that power is power. Sure, power is power. When you have it, you have power. That's it. But the ability to threaten people with credibility, that's power too. Credibility is incredible power. That's a lot. VP Inday may not have at her command people who will, fall all over themselves to follow her orders because she's going to give them money. No. She has power because she's credible. She has power because she did not give in. She has power because she kept standing her ground kahit binabakbaka na siya. Kahit araw-araw, pati itong mga minions na to na nasa social media, araw-araw tinatawag siyang, mga favorite na Inday Lustay, mga ganyan. Lustay ba ika ninyo? Patunayan ninyo yan. Ano ba? Sabi ni Goldie Dixon, for me, Sarah's Daenerys Targaryen. She's neither. I didn't say she was Cersei. I'm saying yung kabila naniwala kay Cersei. Makinig din kasi. So, she's neither. She's not any of them. She is her own character. Tigas ng ulo din kasi ni Daenerys Targaryen towards the end. But this woman, she stood her ground. And she kept going. Kahit na sarili niyang tao, nag-despair na, sinasabi nila na, paano yan? Yung nakaupo. Kaya nila lahat. Wala namang kaya. Lalo-lalo na yung mga nagsasabing kaya nila yung hukuman. Talaga, kinaya ba ng administrasyon na ito, ng Court of Appeals, dun sa kaso ni Laila de Lima? Yung mga nagsasabi na, kasi baka nabili na yung hukuman, baka nabili na yung ganito, hindi. Huwag niyong unahan. Kasi ganito yun eh. Yung kabila, they wanted to project power. Okay lang yan, gagawin talaga nila yan. May pera sila, may power sila, nakaupo sila, totoo yan. But you can't make them there. You cannot help them. Pag binigay ninyo yung takot, pag in-announce ninyo, nakakatakot na, natatakot na kami, binibigyan nyo sila ng additional power. Power they do not deserve. Hindi ginigay ni VP Inday yan sa kanila. She never gave them the power they do not deserve. Yung mga ginagawa ng ibang tao dyan na, kahit anong gawin nila, sila pa rin nakaupo. Kahit anong gawin nila, sila yung may pera. Paano kung kausapin nila yung judge? Paano kung nasa kanila na yung Supreme Court? Paano kung ganun? Hindi ba napapatunayan yung mga yan? Dinagdagan niyo yung power ng gobyernong ito. Wala naman silang ganun. They can fly. Of course, they can fly. Pero tignan yun yung nangyari. All we had to do was wait until after midterms. Sinabihan na tayo. Sinabi na namin dito sa Luminous. Daming hindi naniwala. Siyempre, kami dito yung Cassandra. Sino si Cassandra? Yung sa Greek mythology, fated siya na siya yung na she will be able to foretell the future, pero every time she tells it to people, walang naniniwala. Post-midterms, ang ginagawa naman, may mga kongresista pa nga na nasa loob ng Congress na who were already on her side. Ayaw nilang pumirma dun sa impeachment. Ano nangyari? Na-threaten sila, walang pera, walang ganito, walang ganyan. O di sige. Merong iba dun na, pirma nga yung pangalan nila. Daw. Nakapirma, hindi wala naman palang party list. O. Don't give the government more power than they deserve. Pag pinopost nyo pa yung takot ninyo, paano yan? Magagawa nila lahat kasi sila yung nakaupo. Nagawa ba nila?
But VP Inday, she just kept going. She just kept going and going. And now, she's pressing her advantage. Yun ang ibig sabihin nun. Alam niya, may advantage siya. Nag-aaway yung mga kongresista, nagtuturoan. Oh, si BBM, ay, wala kaming kinalaman dyan sa impeachment. Alam nila. And she's pushing it. Alam nila, ayaw nitong mga to. Ayaw nilang ituloy. Kasi iba na yung formula, iba na yung administrasyon, iba na yung panalo, hindi na sila ang mayorya. Or at least, even if mayorya sila, they don't know how long that's going to hold. So what do we do next? Nandiyan si Inday is leading. She is leading. That's what she's doing. She's showing us to press the advantage. What do we do in turn? Well, number one is stop being scared or stop broadcasting fear of the government. Clearly, they were not able to accomplish anything that leads us to fear them. Ano pa yung iba? Be unified. Wala na tayong puwang para dun sa mga sa regionalism natin. Wala na tayong puwang na na magsabi na, kayong mga taga Luzon, kayong mga taga Maynila, excuse me. VP Inday spent a lot of time campaigning in NCR kasi alam niya, traditionally mahina siya sa NCR. At the end of it, marami pa rin natalo dun sa mga binakbakan niya. Nagbago ang ihip ng hangin dito sa NCR. When it came down to it, we stood up. When it came down to it, malakas pa rin pala ang DDS. Ang dami dun sa mga kalaban nagsasabi, wala ng DDS, spent force na yan. Nakakulong na yung poon nila, wala na sila. Ano nangyari? Partida yan, ha? Hindi pa tayo sigurado tungkol dun sa 16 million votes na supposedly overvote. Tignan natin kung anong i-resolve at sana naman i-resolve na ng COMELEC yan. Nakakaloka, masyado silang matagal. We have to cut out the regionalist language. We have to cut out na, ganyan kami sa ganito, kami lang ang magaling, tumigil kayo dyan, maraming tumulong, hindi lang kayo. You have no monopoly on this. Everybody stood up. Everybody helped out. And we need more people. So yung mga regionalism na yan, eto, kaming grupo ni VP Inday, kami yung nakatulong. Ay, kami dyan. We never lost it. Tama na yan. In 2028, we're going to need more numbers than what we showed here in the midterm elections at mas mataas na ang moral natin. Bantayan natin yung pagdi-divide sa atin. Bantayan. Yan, kasi that was our greatest strength. Yung mga bantayan nyo, yung mga nagsasabing, ay hindi ako susunod kay Inday kasi mas alam ko, gusto ko yung ganito. Di ba, no? In the end, tama pala siya. Ang admin ngayon, sabi ni Rodrigo Manzano, ay parang matandang leon, tinatakot ang prey nila sa lakas ng ungal nila. Nakikita ko pa rin, may divisive language pa rin kayo. Ingat lang, bantayan niyo yung sarili ninyo. Tapos na eleksyon, wala nang Duterte. Okay? Tama na yan. Move on. Marami tayong naipanalo. May PDP na nakaupo sa Senado. Now we're going to have to turn the others who are in the Senate. Yung mga potential na boboto para kay VP Inday. Aawayin nyo?
Ayan, tingnan niyo sabi ni V-Dragon. Mahina si Sara. Kakainin lang yan ng world leaders. Maganda si Rodrigo. May alam kahit konti. Sus! May 3 taon pa. Ano akala mo? Ang tao hindi nagbabago? Ano akala nyo? Hindi siya pwedeng matuto? That's what you think kasi. Yun yung problema. Magkakalkal kayo ng background ng isang tao. Ay, nung 6 years old pala siya. Masama siya. Ganito yung ginawa niya. What? Is she still 6? Ha? People change. Sabi ni Nudge, yes, move on po. Mas mabagsik ang aura ni VP. Pora. Sabi ni V-Dragon, hoy, isa ako sa mga world strategists. Yeah, right, sure, of course. Kaya ka nga nagtatago sa likod ng picture ng isang anime. Tama, world strategist. Saan? Sa Mobile Legends? Baka kung sa Mobile Legends, sige, magkakaroon pa ako ng respeto sa'yo. Biro lang ha. Okay lang yan. Okay lang yan. But I do like your confidence, ha? The Logic Adventure says, it's our turn. Sana sa mga nagdadalawang isip kay VPISD, sana makita niyo yung wisdom ng moves and strategies. Ayun na nga eh. Kasi you think that there are some people who think, oh, sige, she made a mistake in 2022. Ano akala ninyo? Hindi siya nag-move on? Hindi siya nagbago? Hindi siya natuto? Hindi siya nag-aral? Hindi siya nagplano?